Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Judio ay katitisuran at sa mga Gentil ay kamangmangan. Ngunit sa kanila na mga tinawa, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Datapuat sa Kanya kayo'y nangasa, kay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Diyos, at katuwiran at kabanalan at katubusan, na ayon sa nasusulat. Ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. Aking pinasiyahang walang maalaman ano man sa gitna ninyo, maliban na si Jesu Kristo, at siya na napako sa krus. Ang salita ng krus ay kapangyarihan ng Diyos sa ating nanangaliligtas. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan. Sa ikaluluwalhati natin ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ninarinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao. Ano mang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Ang salita ng krus ay kapangyarihan ng Diyos sa ating nanangaliligtas. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos,
gusali ng Diyos. Sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos, at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? At kayo'y kay Kristo, at si Kristo ay sa Diyos. Hugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Datapwat ang katawan ay hindi sa pakikiapid, kundi sa Panginoon, at ang Panginoon ay sa katawan. At muling binuhay ng Diyos ang Panginoon, at muling bubuhayin naman tayo sa pamamagitan ng Kaniyang kapangyarihan. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga sangkap ni Kristo? Ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang Espiritu niya. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Saganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa Kanya. At isa lamang Panginoon, si Jesucristo, nasa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay. Nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanglibutan, at walang Diyos liban sa iisa. Kung ang sino man ay umiibig sa Diyos, ay kilala niya ang gayon. ang kaalaman ay nagpapalalo, Ngunit ang pag
pag-ibig ay nagpapatibay at tayo'y sa pamamagitan niya. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Saganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa Kanya. At isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay. At hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga. tatapuat saganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa Kanya. At isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya Ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya. luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira, ngunit tayo'y niyang walang pagkasira. At lahat ay nagsiinom ng isang inuminding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila. At ang batong yaon ay si Kristo. Bagaman tayo'y marami, ay iisa lamang tinapay, iisang katawan. sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi Sa isa lamang tinapay, tatapo at tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin
tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos, sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang kabuuan ng naririto. Sapagkat bagaman ako ay malaya sa lahat ng mga tao, ay napaalipin ako sa lahat upang ako'y makahikayat ng lalong marami. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao, upang sa lahat ng mga paraan ay mailigtas ko ang ilan, at ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo, upang ako'y makasamang makabahagi nito. Tatako at tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos, sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang kabuuan ng naririto. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagganulo ay dumampot ng tinapay at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ngayon'y may iba't ibang mga kaloob, datapo at iisang Espiritu. At may iba't ibang mga pangangasiwa, datapo at iisang Panginoon. Sapagkat sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Maging tayo'y Judio o Griego,
maging mga alipin o mga laya, kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog. At kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pat mapalipat ko ang mga bundok, datapuat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Itinuturo ko sa inyo ang isang daang kagaling-galingan. Ang pag-ibig ay mapagpahinahon at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananatili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Datapuat ngayon'y nanatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Sundin ninyo ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananatili. Ang pag-ibig
iba't ibang mga kaloob, datapwa at iisang Espiritu. Ngayon'y may iba't ibang mga kaloob, datapwa at iisang Espiritu. Ngayon'y may iba't ibang mga kaloob, datapwa at iisang Espiritu. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw, ayon sa mga kasulatan. At siya'y napakita kay Cephas at saka sa 12. Maging ako nga o sila ay gayon ang aming ipinangangaral, at gayon ang inyong sinampalatayanan. Datapwa't si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay, na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Sapagkat kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Saan naroon, o kamatayan, ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon, o kamatayan, ang iyong tibok? Datapwa't salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Narito sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan. Kinakailangan na itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan.
Mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ng inyong gawa sa Panginoon. Magsipag-ingat kayo, magpakatibay kayo sa pananampalataya.